Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay hinggil sa issue ng Semana Santa or Holy Week ngayong April 13 to April 2025. So ito yung ating tinunghayang issue o topic ngayon na hinggil dito sa ating Semana Santa or Holy Week. So ipinagdiriwang ng Katoliko, Kristiyano at iba't ibang Christians ang Holy Week bilang paggunita sa sakripisyo at pagliligtas at paglilingkod ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan mula sa pagliligtas sa ating pagkakasala. Yan. So ang paggunitang ito ay taon-taong dinadaos ng simbahang Katoliko at mga nananampalataya. May mga iba't ibang programa ang simbahan mula sa mga iba't ibang lugar at pangkalahatang partikular sa linggo ng Palaspas at Biyernes Santo at linggo ng pagkabuhay. So yan. Nagsasagawa ng prosesyon ng iba't ibang simbahan para sa pagunita ng paghihirap at sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Yan. So yan, magkakaroon ng iba't ibang mga programa yung ating simbahan, yung mga mananampalataya sa paggunita o pagselebrasyon ng Semana Santa o Holy Week. Yan, bali ito ay yung Holy Week yan ay yung sa kabuuan niyan ay yung 40 days. Tapos itong pinakang sentro yung Holy Week nga na pinakang sentro o yung sentro nitong paggunita ng sakripisyo ng ating banal na Panginoon Kristo, yung kabuuan ay Lenten season, tapos itong Holy Week ang pinakang center dyan. So ngayon ay linggo ng Palaspas, so Happy Palm Wednesday, Happy Palm Sunday sa inyong lahat. At ito yung simula na kung saan ay noon pumasok at pinagbunyi ang Panginoon Kristo sa pagpasok niya sa Jerusalem. At sa kabila ng lahat ay may pahiwatig na rin niya yan sa ating mga apostol na doon siya magdaranas ng paghihirap at ipapapatay nga siya. But siya mabubuhay sa loob ng 3 araw para may sakutuparan yung pagliligtas sa atin mula doon sa ating pagkakasala at kamatayang dulot nito na tayo ay pinagkakalooban ng buhay at buhay na walang hanggan. So parang pinakita niya roon, pinapakita dito ng Panginoon sa Kristo yung tayo ay mabubuhay na magmuli pagdating ng takdang panahon. Or mayroong hindi mamamatay kung sakaling mangyayari sa ating panahon, yung pagliligtas, lubos na pagliligtas ng gagawin ng Panginoon sa Kristo. Yan. So ngayon, ang The Critics ay The Critics Promotions bilang nananampalataya ang Kristiyano ay nakikisa sa selebrasyong ito at pagunita sa sakripisyo ng Panginoong Kristo at Panginoon Diyos para bigyan ng bagong buhay at kaligtasan ang sangkatauhan mula sa pagkakasala nito at kapangyarihan ng dyablo. So yan. So tayo bilang The Critics Promotion bilang Kristiyanong nananampalataya o tayo bilang Kristiyanong nananampalataya at nagbabahagi rin o naglilingkod din sa Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita ay o nag-ibanghelyo rin tayo ay nakikisa tayo dito sa pagdiriwang ng Semana Santa Holy Week or no Lenten season. Yan. Sana hinikayat natin makisa ang lahat ng mga mananampalatayang Katoliko Kristiyano at maging hindi Katoliko Kristiyano, other Christians and na mga hindi nag-celebrate nito, and other religion and non-religion na mag-isa ito ngayon ang selebrasyong ito at
matunghayan ninyo yung ginawa ng Panginoon Kristo para sa kaligtasan natin, o isinagawa niya ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. So, Happy Holy Week sa lahat ng Kristiyano Katoliko at sa buong sangkatauhan, at naway ang lahat ay makiisa sa okusyong ito at ating gunitain ito at maging gabay sa ating pamumuhay at pagbabago at pagpapailalim at sunod sa kalooban ng Panginoong Diyos mula sa Panginoong Heso Kristo. Yan. So, ang bawat isa ay ating hinikayat na magbigay ng panahon sa okasyong ito at magnilay at pagsisihan ng mga kasalanan nagagawa at ang pasalamatan ng Panginoon Diyos at Panginoong Kristo sa pagpapalang ito sa atin at pagbibigay pagkakataon. So, makipagnilay ang lahat at pagsisihan yung ating mga kung kayo may nagkakasala, pagsisihan natin ito sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo para tayo ay maging ligtas sa ating pamumuhay at tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay sa pagtalima ng mabuting balita at hanggang sa kaligtasan ng spiritual. Ating pasalamatan ang banal na Santa Maria sa kanyang sakripisyo para may sakatuparan ang pagliligtas sa atin. Pasalamatan din natin ang banal na Santa Maria sa kanyang sakripisyo. Isinakripisyo niya yung buong buhay niya rin para dito sa pagliligtas na ito. So, maliwanagan na lahat ng Panginoong Kristo at manalig tayo sa ating Panginoong Diyos, kaagapay ang banal na Santa Maria. Karaniwan sa Semana Santa ay may mga nagsasadula ng paghihirap at ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoon Kristo at mayroon ding nagpepenitensya sa iba't ibang lugar bilang pagsisisi sa kanilang kasalanan. Bagamat hindi ito yung paraan ng pagsisisi, ang magpenitensya, kundi ang mataimtim na pananalangin sa ating Panginoon Diyos sa ngalan ng Panginoon Kristo at mamuhay ng mabuti ayon sa mabuting balita. So yan, may iba't iba tayong nakaugalian, yung lipunan ng Pilipino. Mayroong nagsasadula nung Semana Santa, nung yung paghihirap ng Panginoon Kristo, mayroong nagsasadula noon, mayroong nagpapapako pa nga sa krus, mayroong nagpipinitensya bilang pagsisisi sa kanilang pagkakasala. Pero hindi yun yung talagang nais ng Diyos na pagsisisi, kundi yung mataimtim na pananalangin sa ngalan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo at mamuhay tayo ng mabuti. Matuwid, sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng mabuti, ay na pinakikita natin ng pagsisisi, ay doon tayo pinapatawad ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya kailangan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ipanalangin palagi natin ang pagpapatawad ng Panginoon Diyos at mamuhay ng mabuti para tayo ay patawarin sa pagkakasala, or else maaari tayong mapahamak or maaari tayong parusahan sa kamatayan spiritual mula sa pagpaparusa sa impyerno pagdating ng takdang panahon. Yan. Or tayo ay maparusahan sa pamumuhay na ito o mapahamak tayo sa paggawa ng hindi mabuti. So maraming kapahamakan na maaaring abutin ng mga taong gumagawa ng kasamaan at hindi marunong magbago. So gusto nila gawa lang ng gawa ng masama at patawarin lang sila pero hindi naman marunong magbago. So mali yun. Dapat kapag humingi ng kapatawaran, magbabago ka. So ganun dapat yun. Pilitin mo na makapagbago. Kaya kung ikaw pa ulit-ulit na humingi ka lang ng kapatar pero hindi ka naman nagbabago, parang gusto mo, ipatawarin ka lang sa paggawa ng masama, maaaring hindi ka rin papatawad ng Panginoon Diyos sa ginagawa mo na yan, or magkaroon ka pa rin ng kapahamakan. So kaya iwasan, kaya pilitin na makapagbago at makapamuhay ayon doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So napakarami. Iwasan anumang uri ng kasamaan at pilitin na makapamuhay ng mabuti. Kaya lalong-lalo yung mabibigat na pagkakasala na nauwi sa kamatayang spiritual. So yun. Ibali yung mababang kasalanan ay nauwi din sa mabigat na pagkakasala, yun ay ikakapahamak ng bawat isa. Lalo na paglabag sa batas yung ginagawa mo na pagkakasala din spiritual. So yun. Kaya yung nilalabag natin sa batas, maaaring pagkakasalang spiritual din yun. Kaya iwasan natin yun. Pwede ka rin mapahamak sa pamamagitan ng pagsupil ng pamahalaan kung violation of law yan, na pagkakasala rin sa ating Panginoon Diyos na mga kasamaan. Yan. Kaya iwasan natin. So sa ang ating pamahalaan naman ay nakikiisa sa pagbibigay ng proteksyon sa okusyong ito o pagbibigay ng ating karapatan at
nagpapakalat ito ng mga kabulusan para mabantayan ang seguridad sa okasyong ito. So yun, yung ating pamahalaan ay binibigyan nila yung karapatan ng relihiyong Kristiyano para sa okasyong ito. Sila ay nakikisa sa pagtulong ng pagbibigay ng seguridad sa atin, lalong-lalo ng ngayong bakasyon, Semana Santa nga bakasyon. So nagiging aktibo at alert sila dito sa according to the sa pagbabantay ng Semana Santa na okasyon. Yun yung kanilang ano. So sila ay mayroon iba't ibang mga estratehiya para mabantayan ng lipunan against doon sa mga kawatan na maaari sumasalisi sa tuwing Semana Santa o gumagawa ng kaguluhan sa panahon nito. Yan. So muli, maliwanagan ang Banal na Santa Maria, sambayan ng Pilipino mula bansang Pilipinas, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino, yung pamahalaan, mamahalaan ng mabuti, matubid. Tugunin yung karapatang pantawad, mamahala at magpahiran ng patas na hustisya. Iwasan yung pang-aabuso, pang-aapi ng mamamayan, inequality, korupsyon. Pagkos ay pairalin itong nasabi. Equal justice, human rights. At yung mamamayan, iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan, at sa halip ay suportahan yung pamahalaan sa mabuting pamamahala, pagpapagiran ng human rights, pagpapagiran ng patas ng hustisya, at makisa sa pagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Magsestyon at mag-ibigay yung mga hinaing na naisugunin ng pamahalaan para hindi mauwi ito sa paglaban at paglabag sa batas. Yeah. So, muli, at sa ngayon tayo makapumuhay ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa Panginoon Diyos ng magaan, maunlad, yan, at mapayapa, protektado ng pamahalaan. So, yan ang gusto natin, Panginoon Diyos. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana nakapagsupport naman ang The Critics Promotions. Sa lingkong ito ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.